Mia Mortels presents Seducing the Kind Billionaire. Written by Mabel Abutar. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? Taas kilay na tanong ni Mrs. De La Cruz kay Emery. I'm sorry, Mrs. De La Cruz, pero hindi po matutumbasan ng pera ang pagmamahal ko para kay Alec. Mahal ko po siya at hindi ko siya lalayuan tulad ng gusto mo. Madramang sagot ni Emery. That's bullshit! Walang maidudulot na magandang pagkapit mo sa anak ko. Walang puwang ang dukhang kagaya mo sa pamilya ko. Sisirain mo lang ang reputasyon namin. Nagmamahalan po kami ni Alec. Nagmamahalan? Nahihibang ka na ba? Hindi ka mahal ng anak ko. Nasisilaw lang siya sa pangaakit mo. Inilabas ni Mrs. De La Cruz ang checkbook mula sa Chanel bag nito. Nagsulat doon ang ginang bago nito ilapag ang tseke sa mesa. 500,000. Sapat na siguro yan para lumayo ka. Huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Galit nitong sabi bago umalis. Sinundan ng tingin ni Emery ang papalayong ginang. Dinampot niya agad ang tseke nang mawala ito sa paningin niya. Ang kuripot naman ni Mrs. De La Cruz. Nadismaya siya dahil ganoon lang kaliit ang nakuha niya sa pakikipagrelasyon kay Alec. Ilang buwan din siyang nang-akit para makuha ang pansin nito. Bukod pa iyon sa ilang buwan niyang kasusunod kay Alec para makahanap ng pang-blackmail dito. Tapos 500,000 lang pala ang makukuha niya? Hindi sapat yun. I'm sorry, Alec, pero gagamitin ko sa iyo ang huling alas ko. Kinuha ni Emery ang cellphone para tawagan si Alec. Pero tumunog na iyon mula sa tawag ng lalaki. Tumikhi muna siya bago sagutin ang tawag. Hello, Alec? Malungkot niyang sagot. Kailangan muna niyang magdrama kung gusto niyang makuha ang kailangan niya. I'm sorry, Emery, pero hanggang dito na lang tayong dalawa. Tinatapos ko ng relasyon natin. Ayaw ng mga magulang ko sa iyo at ayoko silang biguin. Alec, minahal kita ng buong puso. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Alam kong iba't ibang babae ang kasama mo tuwing gabi habang magkarelasyon tayo. Minsan gumagamit ka pa ng pinagbabawal na gamot kasama ang barkada mo. Tanggap ko naman yun at tinago ang mga lihim mo. Binabaliwala ko ang lahat hanggat kaya kong tiisin ang sakit. Pero bakit ang bilis mong sumuko sa relasyon natin? Emery, paano mo nalaman ng mga yan? Kinakabahan itong tanong. Pumuntong hininga si Emery at inalis ang pagkukunwari sa boses niya. Tatapusin na rin niya ang pagtitiis sa relasyong hindi naman niya gusto. Pera lang ang habol niya kay Alec at kailangan niyang makuha iyon. Sinusundan kasi kita, Alec. Lahat ng sekreto mo, alam ko. May mga larawan pa nga ako Gusto mo bang i-post ko sa social media? Sigurado ako na pagkakaguluhan ng media ang tungkol sa nag-iisang tagapagmana ng De La Cruz Company. Malaking kasiraan ito sa pamilya mo. Emery, huwag mong gagawin yan. Hindi na ako makikipaghiwalay sa iyo kung yun ang gusto mo. Burahin mo lang ang mga larawan na yan. Hindi relasyon ang gusto ko, Alec. Sabihin mo sa akin kung ano. Kinakabahan itong sabi. 1,000,000 kapalit ng pananahimik ko. Ibibigay ko sa iyo ang bank account ko at meron ka lang hanggang bukas ng tanghali para ipadala ang pera. Kung hindi, masisira ang pangalang iniingatan mo. Sige, gagawin ko. Tagumpay ng ngiti ang pinakawala ni Emery pagkatapos ng pag-uusap nila ni Alec. Walang kahirap-hirap na milyones. Gamitin lang ang ganda sa mga gagong mayayaman at voila, may pera ka na. Magbabakasyon muna ako sa probinsya at mag-e-enjoy sa milyones ko. Masaya niyang sabi bago ilagay ang tseke sa bag. Kinabukasan ay natanggap agad ni Emery ang pera mula kay Alec. Tulad ng pangako niya ay binura niya ang mga larawan nito sa phone niya bago umuwi sa probinsya. Malapit lang sa barangay hall ang bahay nila, kaya nasaksihan pa niya ang munting programa roon para sa pista ng barangay. Tumigil muna siya sa likuran ng mga manonood at pinakinggan ang sinasabi ng barangay captain.
Binabati ko ang Barangay Mapalad at Mapalad Elementary School para sa mga bago nating kabuhayan at silid-aralan. Hindi na mahihirapan ang mga estudyante natin na sumisilong lang sa mga punong kahoy habang nasa klase. Magkakaroon na rin ng kabuhayan ng ating mamamayan dahil sa mga binhi ng gulay at prutas na ibinigay sa atin. Mayroon na rin tayong fish cage para suportahan ang kakulangan natin sa isda. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang kabutihan ng puso ng isa nating kababayan. Maraming salamat, Mr. Seth Medina. Kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Emery nang makitang tumayo ang matikas na lalaki. Amoy pera ang sang to ah. Pulong niya habang pinapanood ang lalaking nagsasalita. Walang anuman po, Kapitan. Kinalulugod ko pong tumulong sa mga nangangailangan tulad ng inyong barangay. Nakangiting sabi ni Seth. Maraming salamat po ulit, sir. Matagal ko na pong nababalitaan ang mga ginagawa mong kabutihan sa ibang lugar. Nagpapasalamat ako sa Diyos na narating mo ang lugar namin. Napakaliblib po nito at tila pinabayaan na kami ng gobyerno. Pero ngayon may kabuhayan na kami dahil sa'yo. Naluluhang sabi ng kapitan. Kapitan, tulad niyo rin po kami na nanggaling sa hirap. Pero dahil sa pagsisikap ay nakawala kami sa kahirapan. Kung nagawa po namin, magagawa niyo rin. Paunlarin niyo po ang agrikultura sa barangay niyo. At malay niyo sa mga susunod na taon ay kayo naman ang magsusupply ng mga gulay, prutas at isda sa buong bayan. Aba, mabait. Parang wala itong baho ah. Tingnan natin kung ano ang tinatago mo sa mga ngiting yan, Mr. Medina. Muli niyang sabi nang makita ang susunod niyang biktima. Hindi niya inalis ang tingin kay Seth Medina habang naghahanap siya ng magandang pagkakataon para lapitan ito. Kailangan ay tumatak sa isip nito ang mukha niya at ang una nilang pagkikita. Nang sa gayon ay hindi siya mawawala sa isip nito. Eksperto naman siya sa pang-aakit, kaya alam niyang hindi siya mahihirapan. Ngunit bago iyon, hindi niya muna palalagpasin ang eating contest na isa sa mga programa tuwing pista sa barangay nila. Samantala, masayang nakikiisa si Seth sa pista ng Barangay Mapalad. Nagkaroon ng mahabang buffet sa gitna ng basketball court. Ibinida ng mga ito ang iba't ibang putahe ng gulay, mga prutas at isda na naging ani sa pangkabuhayan na binigay niya. Nagkaroon pa ng eating contest bilang parte ng kasiyahan. Sino ang gustong lumahok sa eating contest? Tanong ng kapitan sa mga nasasakupan nito. 6 na kalahok ang nagtaas ng kamay. 4 sa mga ito ay lalaki at 2 babae. Mataba ang isang babae, habang ang isa naman ay sexy ang katawan. Maliit ito kumpara sa isang babaeng kalahok. Agaw pansin din ang kagandahan nito sa mga taong naroon. Tumingin pa ito sa kanya at matamis na ngumiti. Ginantihan niya ito ng ngiti tulad ng palagi niyang ginagawa sa mga tao. Pero hinahatak ng babae ang paningin niya. Namamalayan na lang niya na nakatitig siya rito. Isali po natin si Sir Medina, Kapitan! Suhestyon ng isang ginang. Sinuportahan naman ng mga tao ang suhestyon nito. Maaari po ba kayong lumahok sa paligsahan, sir? Tanong ng kapitan sa kanya na nagpahiwalay ng tingin niya sa babae. Sure, no problem po. Nakangiti niyang sang-ayon. Pumayag si Sir Medina. Anunsyo ng kapitan. Natuwa ang buong barangay dahil sa pagiging sport niya. Narinig niya ang cheer ng mga ito nang umupo siya sa harapan ng pagkain. Nasa gitna siya ng 2 babae, habang nasa kabilang dulo naman ang mga lalaki. Excuse me, sir. Saad ng sexing babae na isa sa mga kalahok. Yes. Sagot niya. Mas maganda pala ito sa malapit. Malantik ang pilik mata at malamlamang mga mata. Maliit at matangos din ang ilong nito. Manipis at malarosas ang labi. Makinis ang muka na parang kay sarap haplusin.
Ganito lang ba kakonti ang pagkain natin? 2 inihaw na tilapia, 1 relyenong bangus, 1 plato ng crab at 1 plato rin ng shrimp. May 3 tasa pa ng iba't ibang putahe ng gulay at 4 na hiwa ng manggang hinog. Wala bang kanin? Malambing nitong tanong sa kanya. Hindi niya alam kung sinasadya nito iyon o ganoon talaga ang normal nitong boses. Gayunpaman, maganda iyon sa pandinig niya. Miss, kunti pa ba sa iyong mga yan? Kalahating kilo ang bawat isa ng tilapia at bangus. Sigurado ka ba na mauubos mo yan kapag dinagdagan pa ng kanin? Masarap kasi kumain kapag may kanin, sir. Mag-request ka naman oh. Nahihiya kasi ako. Baka hindi nila ako pagbigyan. Ngumiti pa ito sa kanya at parang nagpapakyut para pagbigyan niya. Hindi naman binigo ni Seth ang babae. Humiling siya ng kanin sa kapitan na agad nitong pinagbigyan. Narinig pa niya ang reklamo ng ibang kalahok dahil nadagdagan ang uubusin nilang pagkain. Hindi naman maitago ang saya sa mukha ng babae dahil sa kaharap nitong kanin. Napangiti rin siya nang makita itong masaya. In count of 3, magsisimula na ang paligsahan. Ready? On 3, 2, 1, go! Hudyat ng kapitan. Nagsimulang kumain ang mga kalahok. Nagpabilisan ang mga ito. Pero si Seth ay normal lang ang bilis sa pagkain. Hindi siya naroon para makipagpaligsahan. Naroon lang siya para pagbigyan ng mga tao. Pero pangalan niya ang sinisigaw ng mga ito. Maya-maya ay natahimik ang mga tao, kasunod ng malakas na pagdighay sa tabi niya. Bumaling siya sa sexing babae, pero nasamid siya nang makitang ubos na nito ang nakahain na pagkain. Tubig, sir? Sayang ang pagkain kapag iniluwa mo. Binigay nito ang baso ng tubig sa kanya. Kinuha naman niya iyon at saka uminom. Tapos ka na bang kumain? Tanong nito. Nahihiwagaan si Seth sa babae dahil parang kumikinang ang mga mata nito habang naghihintay sa sagot niya. Oo, busog na ako. Bakit mo tinatanong? Ang dami pa kasi ng pagkain mo. Pwede bang sa akin na lang? Kulang na lang ay mamilog ang mga mata ni Seth sa tanong ng babae. Sa liit ng katawan nito, hindi niya alam kung saan ito inilagay ang naubos na pagkain. Panalo na rin ito sa paligsahan, pero halatang gutom pa ito. Sige, sayo na lang. Salamat! Masaya nitong kinuha ang mga pagkain niya at nagsimula na ulit itong kumain. Halata sa babae na hindi paligsahan ang habol nito, kundi ang pagkain lang. Tuluyang natahimik ang mga tao nang muling maubos ng babae ang mga natira niyang pagkain. Tanging pag-inom na lang ng tubig ang nagawa ni Seth habang namamanghang nakatingin sa babae. Ngayon lang siya nakakita ng maliit na babae, pero halimaw naman kumain. Maraming salamat po sa libreng merienda. Saad ng babae pagkatapos nitong uminom ng tubig. Nasamid na naman si Seth sa sinabi nito. Merienda lang sa'yo yun? Gulat niyang tanong dito. Yes, sir. 3:00 na po kasi at oras na ng merienda ngayon. Kaya merienda lang po ang mga kinain ko. Baka kulang pang kinain mo, miss. Marami pang pagkain dito. Biro niya, pero mukhang seneryoso iyon ng babae at tila kuminang na naman ang mga mata nito. Pwede pa bang kumuha ng pagkain, sir? Nahihiya na kasi ako eh. Ang sama na nilang tumingin. Nakanguso nitong sabi. Natuon ang atensyon ni Seth sa nanunulis nitong labi. Parang nag-iimbita ito ng halik. Inalis niya agad ang tingin sa labi nito nang makitang ngumiti ang babae. Nagbibiro lang ako. May buhaya ka ba sa tiyan? Bakit ang lakas mong kumain? Tanong na lang niya. Wala naman, sir. Nagugutom lang talaga ako. Teka, nakalimutan kong magpakilala. Ako po pala si Emery Villanueva. Taga rito lang po ako at iyon ang bahay namin. Turo nito sa isang bahay na malapit sa barangay hall. Nice to meet you, Emery. And congratulations. Thank you, sir. Masigla nitong tugon.
Napangiti si Seth dahil kakaiba si Emery sa mga babaeng nakilala niya. Karaniwan sa mga iyon ay halos layuan ang pagkain dahil sa diet. Natatakot ang mga ito tumaba. Pero si Emery, parang mas natatakot itong magutom. Hindi naman halata sa katawan nito na malakas kumain. Sir, labag ba sa loob mong pagbibigay ng pagkain sa akin kanina? Malungkot nitong tanong. Ha? Hindi naman. Bakit mo tinatanong yan? Kung makatingin ka kasi parang gusto mong kunin ang mga kinain ko. Hindi mo na mababawi yon. Maliban na lang kung gusto mo ng waste food. Kahit sino naman ayaw ng amoy nun. Kaya sa palagay ko, ayaw mo rin nun. Natawa naman si Seth kaysa mandiri sa sinabi ni Emery. Walang preno ang bibig nito at siguro ay isa iyon sa charm nito. Hindi ito boring kausap at ang sarap pang pagmasdan ng maganda nitong mukha. Naaaliw lang ako sa iyo, Emery. Sa ganda mong yan, hindi ka nahiyang kumain ng mabilis at ikaw pang nanalo sa contest. Patay gutom kasi ako, sir. Mas lalong natawa si Seth sa sagot ni Emery. Pero naabala ang pag-uusap nila nang tawagin siya ng barangay captain para anyayahan sa loob ng barangay hall. Maiwan na kita, Emery. Nice to meet you. Sana magkita ulit tayo. Paalam niya rito. Nice to meet you too, sir. Sigurado ako na magkikita pa tayo. Nagkaroon ng excitement sa puso ni Seth sa sinabing iyon ni Emery. Sana nga ay muli silang magkita dahil hindi niya alam kung kailan siya makakabalik sa lugar na iyon. Masyado siyang abala sa farm at marami siyang trabaho roon. Swerte na lang siguro ang magiging daan para muli silang magkita ni Emery. Samantala, ay nakatingin pa rin si Emery kay Seth nang umalis ito. Too good to be true ang pagiging mabait nito. Sobrang down to earth. Sa bagay, unang araw pa lang naman niya itong nakilala at baka mas makilala pa niya ito kapag ginawa na niya ang modus operation na perahan nito. Hindi siya naniniwala na wala itong baho na tinatago. Hoy, Emery! Napasimangot si Emery nang marinig ang boses ng madrasta niya. Hindi mo man lang sinabi na uuwi ka pala ngayon. Sana nagpabili ako ng laptop ni Laila. Luma na ang laptop ng kapatid mo at kailangan ng palitan. Bakit hindi ka man lang nag-text, ha? Tumayo si Emery para harapin ang madrasta. Hindi naman niya napigilan ang pagdighay dahil sa kabusugan. Naparami talaga ang kain niya kanina. Sino ba naman ang makakatanggi sa mga seafood sa mesa? Hindi niya aatrasan ng mga yon dahil iyon ang kahinaan niya. Ano pa yan, Emery? Inuuna mo pang kumain dito kaysa umuwi sa bahay. May dala ka bang pera? Ibigay mo sa akin at lalaban ako ng madyong sa tapat ng tindahan ni Sally. Bilisan mo, nang mabawi ko naman ang natalo ko. Nilahad nito ang kamay sa harapan niya. Wala man lang itong pakialam kahit nasa gitna sila ng maraming tao. Kinuha ni Emery ang wallet at dumukot ng 2,000 mula roon. Ibinigay niya iyon sa madrasta. Ito lang ang perang ibibigay mo sa akin? Imbes ay tanong nito. Binili ko na po ng gamot si tatay. Dapat hinati mo ang pera. Hindi yung puro na lang sa tatay mo. Paano naman ako na nag-aalaga sa kanya? Wala na nga siyang pakinabang. Hindi pa rin ako makikinabang sa'yo. Di ba may mayaman kang nobyo? Hindi mo pa ba napeperahan? Hiwalay na po kami. May napala ka ba bago kayo naghiwalay? Baka nagpatira ka lang at mag-uuwi ng bata sa bahay. Abay, umayos ka. Hinding-hindi ko kayo pakakainin ng anak mo. Hirap na nga ako sa tatay mo. Dadagdagan mo pa? Sarkastikong ngumiti si Emery sa madrasta niyang ubod ng sama ang ugali. Huwag kang mag-alala, Tia Lucy. Kaya kong alagaan ang anak ko kung mabubuntis man ako. Aba, dapat lang. Umuwi ka muna at bantayan ang baldado mong tatay roon. Magsusugal muna ako. Saad nito bago umalis. Binaliwala na lang ni Emery ang madrasta. Hindi na rin ito pinansin ng mga taong nakasaksi sa diskusyon nila. Sanay na silang lahat sa ugali ng madrasta niya. Sa pera lang naman ito magaling. Umuwi na lang siya para kumustahin ang may kapansanan niyang ama. Naputol ang 2 nitong paa dahil sa sakit na diabetes.
Nakita niyang nanonood ito ng TV sa sala, kaya lumapit siya rito. Mano po, tay? Hinawakan ni Emery ang kamay ng tatay niya, pero winaksin nito ang kamay niya. Huwag mo kong hawakan, Emery. Wala akong anak na pokpok. Galit nitong sabi. Nasaktan si Emery, pero kumilos pa rin siya ng normal. Kinuha na lang niya ang lalagyan nito ng gamot at inilagay roon ang mga gamot na binili niya. Sapat na iyon sa 4 na buwan nitong gamutan. May pera pa naman siya mula kay Alec. Kailangan niyang tipirin yun hanggang makakuha ulit siya ng pera mula sa ibang lalaki. Nagdala lang po ako ng mga gamot mo, tay. Baka kasi hindi ibili ni Tia Lucy kapag perang ibinigay ko sa kanya. Mahilig pa naman magsugal yun. Siya nga pala, tay. Nakaipon na po ako ng pera para sa pagpapakabit ng bagong mga paa mo. Hindi rin magtatagal ay makakalakad ka na ulit. Nagpaplano na rin po ako magpatayo ng bahay para hindi na barong-barong ang bahay natin. Delikado pa naman ito ngayon sa pabago-bagong panahon. Maganda na yung safe po kayo palagi. Umalis ka na, Emery. Hindi kita kailangan. Mas gusto ko pang mamatay kaysa tanggapin ang tulong na ibinibigay mo. Hindi ko masikmura ang paraan mo para kumita ng pera. Nakakahiya ka. Pinalik ni Emery ang lalagyan nito ng gamot sa divider bago humarap sa tatay niya. Masakit makita na hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Okay lang po na ikahiya ninyo ako, tay. Kailan ba ako naging mabuting anak sa'yo? Simula nang mamatay si nanay at ibahay mo si Tia Lucy, naging masama na ang tingin mo sa akin. Bakit? Kasi mas pinapaboran mo ang anak ng asawa mo na hindi mo naman kadugo? Lahat naman ang ginagawa ko masama eh. Ditotohanin na lang natin para hindi na ako masaktan sa mga salita mo. Pero ito ang tatandaan mo, tay. Ginagawa ko ito para gumaling ka, para maging maayos ang buhay natin, at makaalis tayo sa kahirapan. Sana po ay makita niyo yun. Saad niya bago umalis ng bahay. Pumunta na lang siya sa bahay ng best friend niyang si Melba. Ito lang ang takbuhan niya kapag umaalis siya ng bahay. Naiinggit siya sa buhay na meron ito. Maaga itong nagkaanak, pero maswerte naman ito sa asawa. Masaya ang pamilya nito. Isang bagay na wala siya. Kailanman, hindi siya naging masaya sa pamilyang meron siya. May problema ka na naman, no? Tanong ni Melba sa kanya bago ibigay ang baso ng orange juice. Tinanggap niya ang juice. Uminom muna siya bago iyon ibaba sa maliit na mesa sa sala nito. Wala namang bago. Nasasanay na nga ako sa problema eh. Hindi na ako magtataka kapag problema ang nagsawa sa akin. Bakit kasi ayaw mo pang humanap ng matinong trabaho? Itigil mo ng modus na yan. Baka lokong mayaman ang matagpuan mo at mapahama ka pa. Lahat naman sila may kalokohan. Wala pa yata akong nakikilalang mayaman na matino. Ginagamit kasi nila ang pera sa pansarili nilang kaligayahan. Kapag napapahamak sila, pera rin ang nagliligtas sa kanila. Ano pa naman yung kakarampot na perang kinukuha ko sa kanila? Natikman naman nilang katawan ko. Pero hinding-hindi nila makukuha ang V-card ko. Aba, mahal ang presyo nito. Tama na sa kanilang yakap at halik. Bonus na lang ang lamutak kapag hindi pa sila nalalasing. Nakangiti at proud niyang sagot kay Melba. Ako ang kinakabahan sa ginagawa mo, Emery. Manatili ka na lang dito sa probinsya. Maraming trabaho rito na pwede mong pasukan. Hiring ngayon ang Medina Agricultural Farm kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Kailangan nila ng dagdag na tauhan dahil sa dumarami nilang buyers sa iba't ibang panig ng bansa. Ang sabi ni Wilson, magsisimula na rin silang mag-export, kaya kailangan din daw ng assistant/secretary ni Sir Seth. Baka pwede ka ron. Mabilis ka namang matuto at madali lang ang trabaho roon. Ang bait pa ni Sir Seth at pwede ka rin magstay in kung gusto mo. May staff house sila sa loob ng farm. Nagningning ang mga mata ni Emery nang marinig ang pangalan ni Seth Medina. Ito ang bago niyang target at kailangan ay kumilos na siya bago pa maubos ang perang nakuha niya kay Alec. Talaga? Sabihin mo kay Wilson,
Tulungan niya ako makapasok bilang assistant ni Seth Medina. Naningkit naman ang mga mata ni Melba sa kanya. Emery, binabalaan kita ha? Huwag mong gagawin ang modus mo kay Sir Seth. Napakabait ng taong yon. Nakakaawa naman kung lolokohin mo. Kung wala siyang tinatagong baho, wala rin akong gagamiting pang blackmail sa kanya. Don't worry, safe siya kung mabuti siyang tao. Mga lokong mayayaman lang naman ang pineperahan ko eh. Hay naku Emery, basta pinayuhan na kita ha. Ihanda mo na lang ang mga requirements mo at ipapadala ko kay Wilson. Baka ito rin ang maging daan sa pagbabagong buhay mo. Salamat Melba, hindi kita bibiguin. Nakangiti niyang sabi, pero naglalaro agad sa isip niya kung anong modus ang gagawin niya para perahan si Seth Medina. Mabilis na lumipas ang weekend at Lunes na naman, maagang naghanda si Seth para personal na pumunta sa isang orphanage. Isa iyon sa mga charity na pinupuntahan niya kapag hindi siya abala sa farm. Seth, halika muna rito. May ipapakilala ko sa'yo. Tawag pansin ng daddy niya pagpapa niya sa grand staircase ng mansyon nila. Who is it, Dad? Tanong niya habang papalapit dito. Napansin pa niya ang nakatalikod na babae sa direksyon niya. Pamilyar ang bulto nito sa kanya, pero hindi siya sigurado kung tama ang hinala niya na si Emery ito. 4 na araw na rin ang huli silang nagkita, pero naaalala pa rin niya ito. Iniisip niyang puntahan ang bahay nito, pero hindi pa magawa dahil sa trabaho. Nag-hire ang mami mo ng sekretary para sa'yo. Nang sa gayon ay magkaroon ka rin ng pahinga at may makakatulong ka pa sa ibang gawain sa farm. Saad ng tati niya. Dad, hindi ko naman kailangan ng sekretary. Kaya ko naman po ang trabaho sa farm. Masaya naman po ako sa ginagawa ko, kahit wala akong pahinga. Nakakagawa pa nga ako ng mga charity events sa labas ng bayan. Seth, ang mami mo ang personal na nag-hire sa kanya. Huwag mo nang tanggihan at magtatampo iyon. Wala naman akong magagawa kapag si mami ang nagsabi. Lumapit si Seth sa daddy niya para makilala ang assistant niya. This is Emery Villanueva. And Emery, this is my son, Seth. Siya ang magiging boss mo. Pakilala sa kanila ng daddy niya. Emery? Nice to see you again. Nagagalak niyang sambit sa pangalan nito. Ngumiti si Emery. Nahawa naman siya sa ngiti nito. Masaya siya na muli itong makita. Pangalawang beses pa lang silang nagkikita, pero pakiramdam niya ay malapit na sila sa isa't isa. Hello Sir Seth, muli po tayo nakita. Pero ngayon ay hindi na tayo magkalaban sa eating contest. Empleyado mo na ako ngayon at ikaw ang boss ko. Pabiro nitong sabi. Stop the formality, Emery. Tawagin mo na lang akong Seth. Mas komportable kung first name basis tayong dalawa. Walang problema, Seth. Good. Nakangiti niyang sabi bago tumingin sa dati niya. Dad, we have to go. Baka naghihintay ng mga bata sa orphanage. Paalam niya rito. Sige, mag-iingat kayo. Magkasabay silang nagtungo sa sasakyan niya. Pinagbuksan pa niya ng pintuan si Emery. Seth, hindi mo na kailangan gawin yan. Ako ang sekretary mo. Trabaho kong bawasan ang trabaho mo at hindi dagdagan. That's fine. Besides, you're a delicate woman who needs a gentleman. Umiwas naman ito ng tingin at namula ang mga pisngi. Bahagya rin itong tumawa bago pumasok sa sasakyan. Thank you, Seth. Tipid nitong sabi. Nakangiting sinara ni Seth ang pinto at umikot patungo sa driver's seat. Siya ang nagmaneho ng sasakyan patungo sa orphanage. Patuloy naman silang nag-uusap habang nasa biyahe. So, you're just taking a vacation here and decided to stay for good? Tanong niya tungkol sa plano nitong pananatili sa probinsya. Oo, mas gusto ko kasi sa probinsya kaysa sa Maynila. Mabuti na lang at nakahanap agad ako ng trabaho rito. Hindi ko na kailangan bumalik sa syudad para lang maghanap buhay. Ano bang trabaho mo sa Maynila?
Assistant Secretary. Oh, nice. That's why my mom hired you to be my secretary. Siguro nga. Saad ni Emery bago ito tumingin sa labas ng bintana. Naging tahimik na ang biyahe nila hanggang makarating sila sa orphanage. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan ay sinalubong na sila ng mga madre at volunteer sa orphanage. Pastor Medina, maraming salamat at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Masayang-masayang mga bata sa mga ibinigay mong regalo para sa kanila. Saad ng isang madre kay Seth. Walang anuman po, sister. Masaya po ako na nagustuhan ng mga bata ang mga laro ang ipinadala ko. Nako, basta naman galing sa'yo ay gustong-gusto talaga nila. Bueno, pumasok muna tayo. Naghanda kami ng muting salo-salo para sa inyo ng... Tumingin ang madre kay Emery. Halatang hindi nito alam kung ano ang itatawag sa babae. Ako po si Emery, sister. Sekretary po ni Sir Seth. Sabi ni Emery. Napakaganda mo, iha. Akala ko ay ikaw ng nobya ni Mr. Medina. Bagay kayong dalawa. Naku, nakakahiya naman po, sister. Hindi po ako nababagay sa gwapo at mabait na tulad ni Sir Seth. Hindi po yata ako makakapasa sa standard niya. Kung kayo ang itinadhana ng Diyos para sa isa't isa, kayo pa rin ang magkakatuluyan sa bandang huli. Halina muna kayo sa loob para makakain na tayo. Nakangiting sabi ng madre. Si sister, napaka-advance mag-isip, no? Mahinang sabi sa kanya ng babae. Nagpatiuna ang madre sa paglalakad. Sumunod naman sila ni Emery rito. Bahagyang lumapit si Seth kay Emery para bumulong. Emery, hindi naman sa pinagbabawalan kita. Pero mula sa donations ang ginagastos sa orphanage. Budget ang lahat ng mga pangangailangan nila. Kaya kontrolin mo ang buhaya sa tiyan mo. Huwag mong uubusin ang pagkain nila. Biro niya rito habang naglalakad sila. Tumikit naman sa kanya si Emery bago sumagot. Bahagya pa itong bumaling sa kanya. Kaya lumait ang distansya ng mga mukha nila. Muntik na siyang umatras sa gulat. Pero pinigil niya ang sarili. Baka mabisto siya ni Emery na apektado siya sa presensya nito. Huwag kang mag-alala, Seth. Kaya kong magkontrol sa pagkain kapag kailangan. Dadamihan ko na lang ang inom ng tubig para siguradong mabubusog pa rin ako. Bulong din dito. Mahina namang natawa si Seth pero nabaling ang atensyon niya nang marinig ang sigaw ng isang bata. Kuya Seth, para po sa iyo ito. Saluhin mo po. Ay, Panginoon ko! Kimbal na sabi ng isang madre nang ihagis ng bata ang dalandan sa direksyon niya. Nagulat si Seth nang makitang tatama sa mukha niya ang dalandan. Makakaiwas lang siya kung ihaharang niya si Emery. Pero hindi naman siya ganoon kasama para gawin iyon. Hinayaan na lang niyang tamaan ang mukha niya kaysa si Emery ang tamaan nun. Seth, ayos ka lang ba? Tanong ni Emery. Marahan itong hinipan ang tinamaan ng dalandan. Napatitig naman siya sa manipis at kulay rosas nitong labi. Parang natakam siya roon at hindi niya maiwasang mapalunok. Kakaiba talaga ang epekto ni Emery sa kanya. Para itong buhay na tukso na kayang gumising sa damdamin niya. Masakit ba? Dadalhin ba kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Emery. Don't worry, I'm fine. Nabigla lang ako at hindi nakaiwas. Nakangiti niyang sagot. Pasensya na po, Mr. Medina. Lumaki po talagang pasaway itong si Andong. Paumanhin ng madre sa kanya. Ayos lang po, sister. Normal na po sa bata ang pagiging makulit. Pinagsabihan naman ito ang bata at humingi rin ito ng sorry sa kanya. Sorry po, Kuya Seth. Hindi ko po sinasadya. Okay lang yun, Andong. Pero huwag mong gagawin yun sa ibang bata, ha? Baka masaktan mo sila. Opo, Kuya. Muling tumingin si Seth kay Emery. Nakatitig lang ito sa kanya, kaya nginitian niya ito. Umiwas naman ito ng tingin at namula na naman ang magkabilang pisngi. Napapansin niyang madalas itong pamumula
kapag ngumingiti siya. Nagustuhan naman niya iyon dahil mas lalo itong gumaganda kapag namumula. May pagkakataon ba na nagalit ka, Seth? Mahinang tanong ni Emery habang naglalakad sila. Life is full of surprises, and getting mad is out of the choices. Nalilito naman itong tumingin sa kanya. Meaning, hindi pa? Nagagalit din ako sa mabuting paraan at kapag kailangan. Tulad sa trabaho, kapag hindi ako naging istrikto sa mga tauhan ko, hindi nila aayusin ang trabaho. Minsan pinapakita kong galit ako para sumunod sila. Pero ang totoo, nakokonsensya ako kapag natatakot sila. Binibigyan ko nilang sila ng incentives kapag maayos ang trabaho nila at effective naman ang ginagawa ko. Walang pumapalpak sa mga tauhan ko. Ang bait mo namang boss, Seth. Sana magkaroon din ako ng incentive sa trabaho. Pangako, gagalingin ko. Sure, basta hindi ka papalpak. Sang-ayon niya habang tumatawa. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Pagkatapos ng usual na routine set na pagbisita sa mga orphanage, ay nagkaroon ito ng sunod-sunod na appointment. Nararamdaman na rin ni Emery ang pagod sa trabaho bilang sekretary nito. Siya ang nag-aayos ng mga orders at nagsisend ng confirmation email sa mga buyers. Isang buwan na siyang abala sa trabaho, pero nasisingit pa rin niya ang pasimpleng pangaakit kay Seth. Hindi lang siya sigurado kung epektibo ang ginagawa niya. Parang hindi naman espesyal ang pakikitungo nito sa kanya, dahil pareho lang din ang pakikitungo nito sa iba. Emery! Emery! Tawag sa kanya ni Eden, ang isa sa mga empleyado ng farm. Bakit? May problema ba? May isang buyer ang sumugod sa farm. Nagrereklamo siya kasi hindi raw fresh ang mga hipo na dinala sa restaurant niya. Mapupula na raw at halatang mga patay na. Gusto niya ng refund. Sigurado ba siya na galing dito ang mga hipon? Hindi tayo nagdi-deliver ng mga patay na. Ewan ko ba ron? Kausapin mo nga, tatawagan ko lang si Sir Seth. Nasa lobby siya at naghihintay. Makikilala mo agad siya kasi mukha siyang monay na binabad sa kape. Natawa naman si Emery sa paglalarawan ni Eden sa itsura ng buyer. Sige, pupuntahan ko na lang siya. Lumabas ng opisina si Emery at nagtungo sa lobby. Nakita niya roon ang naghihintay na lalaki na kawangis ng inilarawan ni Eden sa kanya. Excuse me, sir? Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magalang niyang tanong sa lalaki. Humagod ang tingin sa kanya na matabang lalaki. Pinalandas pa nito ang dila sa labi nang matuon ang tingin sa malulusog niyang dibdib. Kumagat pa ito sa ibabang labi nang dumako naman ang tingin sa makinis niyang hita. Umupo siya sa katapat nitong upuan at pinag-cross ang mga hita niya. May complaint daw po kayo tungkol sa mga hipo na in-order niyo sa amin? Pwede ko po bang malaman kung anong problema? Mahinahon niyang tanong, pero mabagal ang pagbigas niya sa mga salita. Sinadya niya rin magtunog ng aakit para mawala ito sa focus. Wala namang problema, miss. Gusto ko lang magpasalamat sa magagandang quality ng mga produkto niyo. Sa susunod, dodoblehin ko pa ang order sa inyo. Saad nito na hindi inaalis ang tingin sa hita niya. Tinukod niya ang dalawang siko sa tuhod niya bago ipatong ang muka sa mga palad niya. Bumaling naman ang tingin nito nang lumitaw ang cleavage niya. Maraming salamat, sir. Aasahan po namin ang susunod mong order. Nakangiti niyang sabi bago tumayo. Inilahad niya ang kamay rito para makipagkamay. Nagmamadaling tumayo ang matabang buyer at nakangiti nitong tinanggap ang pakikipagkamay niya. Sure, miss. Asahan mo at irerekomenda ko rin ang farm na ito sa mga kakilala ko. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Marahang binawi ni Emery ang palad sa lalaki. Sinadya pa niyang palandasin iyon sa kamay nito. Napalunok ang buyer at parang gusto na siyang sunggaban. Ako po si Emery, sir. Napakaganda ng pangalan mo, Emery. Bagay na bagay sa'yo. Thank you, sir. Pero
Ikinalulungkot ko po na kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Okay, no problem. Magpapaalam na rin ako. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Paalam, Emery. Bye, sir. See you again soon. Pakyut niya itong kinawayan. Napipilitan namang umalis ang buyer. Ilang beses pa itong lumingon sa kanya bago tuluyang sumakay sa kotse nito. Huminga ng malalim si Emery nang tuluyang umalis ang buyer. Sa taba niyang yun, active pa rin ang sexual desire niya, ha? Akala naman niya ipapatulan ko siya. Over my sexy dead body. Maarte niyang bulong bago bumalik sa opisina. Napahinto naman siya nang makitang nakatayo si Seth hindi kalayuan sa pwesto niya. Nanibago siya sa itsura nito ngayon. Mukhang wala ito sa mood dahil nakakunot ang noo nito. Kanina ka pa ba riyan? Nakausap ko na yung nagrereklamong buyer. Naayos ko ng problema bago siya umalis. Nakangiti niyang sabi rito, pero hindi nagbago ang ekspresyon nito. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina, Emery. Saad ni Seth sa mababang tono. Alin ang hindi ko na uulitin? Tanong niya rito. Alam mo ang tinutukoy ko. Hindi magandang tingnan kung ganoon ka makipag-usap sa buyer natin. Binibigyan mo siya ng motibo para bastusin ka. Napaka-unprofessional ng ginawa mo. Wala akong ginagawa para bastusin niya ako. Maayos ako makipag-usap sa kanya. Kung ipinanganak siyang bastos, babastusin pa rin niya ako kahit wala akong ginagawa. May ginawa ka para tumatak sa isip niya na hindi ka kagalang-galang na babae. Pilit namang ngumiti si Emery. Naaalala niya na hindi nga pala siya kagalang-galang. Sarili niyang pamilya, marumi ang tingin sa kanya. Ibang tao pa kaya. Okay lang. Wala namang gumagalang sa akin bilang babae eh. May hinanakit niyang sagot. I respect you, Emery. Natigilan si Emery sa hindi inaasahang salita mula kay Seth. Everyone should be respected the way they want to be. Nasa iyo kung paano ka irerespeto ng kapwa mo. Sa susunod, hindi na pwede ang ganyang damit sa opisina ko. Hindi ka pwedeng magsuot ng skirt. Kailangan mo na ring isara ang lahat ng botones sa damit mo. Mas maganda kung palaging long sleeve at slacks ang suot mo. Mas presentable iyon kesa sa suot mo ngayon. Teka nga, Seth. Anong problema sa pananamit ko ngayon? Isang buwan na akong nasa trabaho, pero ngayon mo lang sinabi na bawal ang ganitong damit? Dapat nung una pa lang ay sinabi mo agad sa akin, para ibang style ang binili ko. Walang dress code ang mga empleyado sa farm. Pwede niyong isuot ang damit na komportable kayo suotin. Pero hindi ganyan. Masyado ka bang proud sa magandang hubog ng katawan mo at kinis ng balat mo? Kaya kailangan ay labas na labas yan? Hindi magandang tingnan kung ganyan ka magsuot ng damit. Napikon si Emery sa sinabi ni Seth, pero bumuntong hininga lang siya at nanatiling mahinahon. Hindi niya pwedeng salubungin ang pagsusungit nito ngayon. Baka mamaya ay bigla siya nitong tanggalin sa trabaho. Paano ang plano niya kapag nangyari yon? Wala pa naman siyang nakikitang target bukod dito. Sige, ikaw ang masusunod, sir. Sarkastiko niyang sabi habang nakangiti. Pero tinalikuran lang siya ni Seth at bumalik sa opisina nito. Kinabukasan, agad na binago ni Emery ang style ng isinusuot niyang damit sa opisina. Long sleeve na dress ang suot niya na sobrang hapit sa katawan. May dahilan ng damit niyang iyon dahil level up na ang modus para akitin si Seth. Hindi na siya kontento sa pagpapakyut lang. Mukhang hindi naman effective kay Seth. Wala rin siyang nakikita na pwedeng gamitin pang blackmail dito. Katawan na talaga niya ang kailangan gamitin. Ipagpapaliban pa sana niya iyon, pero nainis siya rito kahapon. Matitikman ito ngayon ang tamis ng ganti niya. Good morning, Seth. Bati niya nang makita si Seth sa opisina nito. Nakita ni Emery kung paano humagod ang tingin ni Seth sa katawan niya. Marahan siyang naglakad palapit dito, dala ang mga dokumentong kailangan nitong pirmahan. For signature. Pabulong niyang sabi habang nakangiti.
Maingat niyang iniligay sa mesa nito ang mga papeles. Yumuko siya ng todo para lumaylay ang neckline ng dress niya at makita ni Seth ang punong dibdib niya. Lihim siyang napangiti nang sumulyap ito roon bago nag-iwas ng tingin. I'm not asking for these documents. Why did you bring it here? Oh, sorry. Akala ko kasi nakalimutan mo lang kunin sa akin. Ibabalik ko na lang sa table ko. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo'y tumamaya. Yumuko ulit siya para kunin ang mga papeles. Pero inipit iyon ng palad ni Seth. No, it's fine. Makakaalis ka na. Saad nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ngumiti si Emery dahil alam niyang apektado si Seth sa ginagawa niya. Mukhang magtatagumpay na siya sa plano. Sige, tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Seth. Maarteng naglakad si Emery patungo sa pintuan, pero nagkunwari siyang natapilok. Ah, aray! Ang sakit ng paa ko! Inaasahan naman niyang tatayo si Seth at tutulungan siya. Pero taliwas ang ginawa nito. Iwasan mo rin ang pagsusuot ng mataas na sapatos para hindi ka mahirapan. Delikado yan lalo na kung hindi ka tumitingin sa daan. Hindi mo ba ako tutulungan? Nagpapaawa niyang tanong. Busy ako. Tatawag nilang ako ng tutulong sa'yo. Inangat ni Seth ang telepono pero nagmamadali naman siyang tumayo bago pa ito tumawag ng tutulong sa kanya. Hindi naman pala masakit? Okay na ako. Thank you. Nagmamadali niyang sabi. Dahil sa pagmamadali ni Emery ay hindi niya inaasahan na magiging totoo ang pagpapanggap niyang natapilok. Sumabit ang isa niyang paa sa kabilang paa kaya tuluyan siyang natumba. Halos mapaiyak siya nang maipit ang isa niyang paa. Aray! Buwisit naman oh! Inis niyang sabi. Pinilit niyang tumayo pero napapangiwi lang siya at muling bumagsak sa sahig. Nagulat naman siya nang lumapit si Seth sa kanya. Maingat siya nitong binuhat at dinala sa visitor's chair sa opisina nito. Hindi mo kailangan magpanggap, Emery. Hindi ako nagpapanggap. Nakita mo naman na namumulang pa ako, oh. Naiinis niyang sabi. Ang kilos mo kaninang tinutukoy ko. Nagpapanggap ka lang dahil hindi iyon ang totoong ikaw. Natahimik naman si Emery. 1 buwan pa lang naman silang magkakilala ni Seth, pero kung magsalita ito ay parang kilalang-kilala na siya. Normal na kilos ko yun. Katwiran niya, pero ngumiti lang si Seth bago nito alisin ang sapatos niya. Nag-init ang mukha ni Emery nang marahan itong haplusin ang paa niya. Masakit pa ba? Malambing nitong tanong. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa lambing ng boses nito. Siya ang nangaakit, pero bakit parang siya ang naaakit dito? Okay na ako, itigil mo na yan. Bahagya niyang itinulak si Seth para lumayo ito, pero nawalan yata ng lakas ang kamay niya nang lumapat iyon sa matipuno nitong dibdib. Mabilis niyang binawi ang kamay at umiwas ng tingin kay Seth. Namumula pa rin ang mga paa mo. Dadalhin na lang kita sa ospital. Huwag na, okay lang talaga ako. Tumayo siya para ipakita kay Seth na maayos na ang paa niya, pero napangwi siya nang kumirot iyon. Natumba siya pero naging maagap si Seth sa pagsalo sa kanya. Sinasabi ko naman sa'yo na hindi mo kailangan magpanggap, Emery. Masasaktan ka lang kung patuloy mong gagawin yan. Hindi masama kung sasabihin mo ang totoo mong nararamdaman. Gagaan ang pakiramdam mo kapag ginawa mo yun. Nadala si Emery sa mahinahong pagsasalita ni Seth. Tinamaan din ang damdamin niya sa sinabi nito. Kailanman ay hindi pa yata niya nasabi kahit kanino ang totoo niyang nararamdaman. Marami siyang bagay na kinikimkim na lang na kahit ang best friend niyang si Melba ay hindi alam. Masaya ang buhay ng best friend niya at ayaw niyang bigyan ito ng isipin at problemahin pa siya. Masakit. Sobrang sakit, Seth. Mahigpit siyang humawak sa braso ni Seth na nakaalalay sa kanya. Itinago niya ang mukha sa dibdib nito bago pa maglandas ang luha sa pisngi niya. Umiyak siya nang hindi sinasabi ang dahilan ng pag-iyak niya.
Patong-patong ang problema niya sa pamilya. Ginagawa niya ang lahat para guminhawa ang buhay ng mga ito. Pero kinamumuhian naman siya ng tatay niya. Ang stepmother niya at anak nito, pera lang ang habol sa kanya. Pabor ang mga ito sa ginagawa niya dahil sa perang ibinibigay niya. Hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Walang nagmamahal sa kanya, kundi ang sarili niya. Ang sakit ng paa ko. Parang hindi ko na kayang tumayo. Gusto ko na lang sumuko. Saad na lang niya sa pagitan ng pag-iyak, ngunit ang tinutukoy niya ay ang totoong problema na dinadala niya. Inalalayan siya ni Seth para ibalik sa upuan. Ngumiti pa ito sa kanya bago punasan ang luha sa pisngi niya. Nababawasan ang lungkot niya dahil sa ngiting iyon. Pinaparamdam nito sa kanya na maayos ang lahat at malalagpasan niya ang mga problema. Anong gusto mo para mawala ang sakit? Kailangan ko ng malamig, Seth. Yelo ba ang gusto mo? Magpapakuha ko kay Eden. Hindi yelo ang tinutukoy kong malamig. Ice cream ang gusto ko. Iwas tingin niyang sabi. Ayaw niyang makita ang reaksyon ni Seth dahil alam niyang nakangiti na naman ito. Naiilang siya kapag nakikita ang ngiti nito. Hindi man niya aminin pero nagkakaroon iyon ng epekto sa puso niya. Lumalakas ang tibok nun at nagiinit ang pisngi niya. Sige, ibibili kita ng ice cream pagkatapos ng check-up mo. Dadalhin muna kita sa ospital. Nagpaubayan na lang si Emery nang buhatin siya ni Seth palabas ng opisina hanggang sa kotse nito. Nahihiya naman siya sa mga empleyado ni Seth na nakakita sa eksena nila. Tinutukso sila ng mga ito, pero hindi man lang sinasaway ni Seth. Parang nagustuhan pa nito ang panunukso ng mga empleyado. Halos itago na niya ang buong mukha kay Seth dahil sobrang init ng mukha niya. Pakiramdam tuloy niya ay nagkukulay kamatis ang pisngi niya. Kay Seth lang siya naaapektuhan ng ganon. Huwag mo nang itago ang mukha mo, Emery. Mas lalo ka kasing gumaganda kapag namumula ka. Huwag mo kong biruin ng ganyan, Seth. Nakakahiya. I'm telling the truth, Emery. You're beautiful and don't hide it. Nakagat ni Emery ang ibabang labi. Si Seth yata ang umaakit sa kanya. Bakit nadadala siya sa matatamis nitong salita? Dapat siya ang kumukuha sa loob nito at hindi ito ang kumukuha sa loob niya. Nabaliktad na yata ang sitwasyon nila. Pagkagaling sa ospital ay dumiretso sila ni Seth sa park. Nakaupo si Emery sa isang bench doon habang hinihintay si Seth na bumibili ng ice cream. Pinagmamasdan niya ang kas sa paa niya. Napangiti siya nang maalala ang ginawang pagbuhat ni Seth sa kanya. Para siyang babasaging kristal na sobra nitong iningatan. Emery! Bumaling ang tingin ni Emery nang marinig ang pagtawag sa pangalan niya. Napasimangot siya nang makita si Layla. Lumapit ito sa kanya kasama ang barkada. Hey, narito ka pala. Siya nga pala guys, siya yung sinasabi ko sa inyo na kapatid ko. Si Emery. Ang ganda niya, diba? Nakangiting sabi ni Layla. Tama ka, Layla. Maganda talaga siya. Walang duda na maraming lalaking nahuhumaling sa ganda niya. Saad ng isa nitong kasama. Hoy, wag kang ganyan. Nagkakapera naman siya sa mga lalaking yon. Walang silbi ang ganda niya kung hindi niya papakinabangan. Diba, Emery? Hindi naman siya nagpapaapekto sa mga sinasabi nito. Anong kailangan mo, Layla? Bakit narito ka? Akala ko ba pumapasok ka ng kolehiyo? Mahinahon niyang tanong dito. Mag-e-enroll pa lang ako. Kailangan ko ng pera. Tamang-tama naman at nakita kita. Bigyan mo ko ng 10,000. Marami akong bibilhing gamit para sa school. Wala akong ibibigay sa'yo. Humingi ka sa nanay mo. Sige. Tatawagan ko lang si Mama. Kinuha nito ang latest model nitong iPhone at tinawagan ng ina. Ni-loudspeaker pa nito ang phone kaya narinig niya ang pagsagot sa kabilang linya. Anong kailangan mo, Layla? Sabihin mo na at baka matalo ako sa mahjong. Ma, nakita ko si Emery dito sa park. Ayaw niya akong bigyan ng pera. Sa'yo raw ako humingi. Anong ibibigay ko sa'yo? Sabihin mo kay Emery, kapag hindi ka niya binigyan ng pera ngayon,
Iiwan natin ang baldado niyang tatay. Matatakot yun na walang mag-aalaga sa tatay niya. Hindi naman sasama si Emilio sa kanya kahit kunin niya. Takutin mo! Oh, narinig mo yon? Bilis, bigyan mo na ako ng pera. Nakangising sabi ni Laila. What's going on here? Tanong ng bagong dating na si Seth. Hawak nito ang 2 baso ng ice cream. Napasinghap ang grupo ni Laila nang makita si Seth. Nagpabalik-balik naman ang tingin ni Laila sa kanila ni Seth. Magkasama kayo? Tanong nito kay Seth. Yeah? Why? Hindi sinagot ni Laila ang tanong ni Seth. Ibinaling ulit nito ang atensyon sa pakikipag-usap kay Lucy. Ma, kasama ni Emery si Seth Medina. Pagsusumbong nito. Hayaan mo siya. Mayaman si Seth at baka siyang sunod na target ni Emery. Modus niya yan para perahan ng mga Medina. Parang bago ka naman sa mga ginagawa niya. Nanliit si Emery sa harapan ni Seth dahil sa walang prenong pagsasalita ni Lucy. Napayuko na lang siya at parang nasisiyahan pa si Laila na ipinamukha kay Seth ang plano niya. Mr. Medina, concern lang naman ako sa'yo kaya sana pakinggan mong sasabihin ko. Trabaho ni Emery ang makipagrelasyon sa mga mayayamang lalaki. Inaakit niya ang mga yon para mahulog sa bitag niya. Pagkatapos, magpapanggap siya na mahal yung lalaki. Pero ang totoo, nanatili lang siya para maghanap ng pamblackmail at perahan yung lalaki. Mabuti kang tao, kaya sana hindi ka humantong sa ganong sitwasyon. Saad ni Laila kay Seth. Laila, tumigil ka nga. Sinisira mo ang diskarte ni Emery. Sigaw ni Lucy sa kabilang linya. If you're done, you can leave. Seryosong sabi naman ni Seth. Ikaw ang bahala. Paalala lang naman yung sakin. Sagot ni Laila bago ito umalis kasunod ang mga barkada. Tahimik naman si Emery at hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Seth. Nahihiya siya ngayon dito pero wala naman siyang planong itanggi ang mga sinabi ni Laila. Para saan pa kung itatanggi niya? Ay narinig naman ito ang lahat. Mas mabuti na rin iyon para hindi siya makonsensya sa kabaitan nito. Ito ng ice cream mo, Emery. Ubi flavor ito tulad ng gusto mo. Mahinahong sabi ni Seth bago nito ibigay ang 1 baso ng ice cream sa kanya. Salamat. Kinuha niya ang ice cream pero hinawakan niya lang iyon. Nakatungo lang siya habang pinagmamasdang matunaw ang ice cream. Titingnan mo lang ba yan? Tumingin si Emery kay Seth. Marahan itong sumusubo ng ice cream. Naramdaman yata nitong nakatingin siya kaya bumaling ito sa kanya at ngumiti. Bakit? Ayaw mo ba ang flavor? Malapit lang naman si Manong Sorbetero. Pwede akong bumili ulit. Seth, tungkol sa mga narinig mo kanina. Patawad ko yun talaga ang plano ko nung una. Pero napatunayan ko na hindi ka masamang tao. I'm sorry kung nagplano ako ng masama laban sa'yo. Yun ba ang dahilan kaya tahimik ka? Tumango naman siya, pero ngumiti lang si Seth. Sasabihin ko sa iyo ang sarili kong karanasan. Na-engage ako sa una kong girlfriend. 3 taon kaming magkarelasyon, pero isang araw ay nakipaghiwalay siya sa akin dahil may iba na siyang mahal. Masakit iyon para sa akin, pero pinilit kong tanggapin. Naging totoo naman siya sa akin na kailangan niya ng pera at wala ako noon ng mga panahong iyon. But later on, nalaman ko na may sakit pala siya at kailangan niya ng pera para magpagamot. Kaya lang, hindi siya tinulungan ng mayamang lalaki na ipinilit niya sa akin. Tinulungan ko siya sa abot ng aking makakaya, pero namatay pa rin siya. Naisip ko noon, siguro kung mayaman ako, hindi siya humantong sa kamatayan. Maaga pa lang sana ay nagamot na siya. Yun ang dahilan kaya nagsumikap ako para yumaman at tumutulong sa mga nangangailangan. There's always a reason behind our decision. Maybe you have a reason for doing that too. As for me, it's not a big deal. Nangilid ang luha ni Emery. Napakabuti ng puso ni Seth. Nauunawaan nito ang pinagdadaanan niya at hindi nito hinusgahan ang pagkatao niya. Salamat, Seth. No need to thank me, Emery. Wala naman akong ginagawa para pasalamatan mo. Meron, Seth.
Salamat sa pag-unawa mo sa mga pinagdadaanan ko. Salamat sa hindi mo paghusga sa pagkatao ko. Salamat din sa ice cream. Nakangiti niyang sabi. Tumawa naman si Seth, pero maya-maya ay seryoso itong tumingin sa kanya. Don't lose your smile because of your problems. Your smile is too precious to be taken away. Kung hindi mo na kaya, narito lang ako. Sa aking katumakbo at ako ang bahala sa'yo. Nakangiting niyakap ni Emery si Seth. Labis-labis ang pagpapasalamat niya dahil nakilala niya ito. Pakiramdam niya ay inaakay siya nito sa tamang landas. Lumipas pa ang mga araw at walang nagbago sa pakikitungo ni Seth kay Emery matapos niyang ipagtapat dito ang tungkol sa naging plano niya. Kumaan naman ang pakiramdam ni Emery dahil wala na siyang itinatago kay Seth. Nailalabas na rin niya ang totoong ugali sa harapan nito at hindi puro paganda lang. Alam naman niyang maganda siya, pero hindi na tulad ng dati ang pananamit niya. Slacks at 3/4 sleeves ang palagi niyang suot sa opisina. Flat shoes na rin ang gamit niyang sapatos at mas mabilis siyang kumilos kapag ganoon ang suot niya. Emery! Emery! Sigaw na bungad ni Eden sa opisina niya. Ano na naman yun, Eden? May nagrereklamo na naman bang buyer? Tamad niyang tanong. Tambak ang orders nila ngayon at araw-araw na rin siyang overtime. Okay lang naman sa kanya dahil madalas niyang kasama si Seth. Kaya lang ay hindi talaga maikakaila ang pagod niya. Hindi yon. May natanggap akong tawag mula sa presinto. Pinapupunta ka nila ron. Bakit daw? Nahuli raw ang kapatid mo sa isang drug raid. Tapos nakakulong stepmother mo sa kasong arson. Ikaw daw ang sinabing kamag-anak ng mag-ina para ilabas sila sa kulungan. Hayaan mo sila ron nang matuto naman sila ng tamang disiplina. Para matahimik na rin ang buhay ko sa paghingi nila ng pera. May sinabi pa yung pulis, Emery. Meron pa bang problema maliban sa ginawa ng mag-inang yon? Nakita ni Emery ang pag-aalinlangan sa mukha ni Eden. Sabihin mo na, Eden. Marami pa akong gagawin, no? Ang sabi ng pulis, asikasuhin mo raw ang bangkay ng tatay mo sa morgue. Ano? Malakas niyang tanong dahil sa gulat. Ayaw ko sanang manggaling sa akin, pero sabi ng pulis sabihin ko na sa'yo. Sinunog daw ng stepmother mo ang bahay niyo kagabi dahil natalo ito sa sugal. Naiwan sa loob ang tatay mo at hindi nagawang lumabas dahil sa kapansanan. Wala nang naintindihan si Emery sa mga sinasabi ni Eden. Nangihina siya at umiyak na lang ng umiyak. Sobrang sakit ng nangyari sa kanya. Mahal niya ang tatay niya kahit hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Pero wala na siyang magagawa kundi magluksa. Tinulungan siya ni Melba na ipalibing ang tatay niya. Nagsampa rin siya ng kaso laban kay Lucy para pagbayaran ito ang kasalanan sa tatay niya. Hindi niya rin tinulungang makalabas mula sa kulungan si Laila. Natapos na ang ugnayan nila dahil sa pagkamatay ng tatay niya. O, anong plano mo ngayon? Tanong ni Melba pagkatapos ng libing. Aalis na ako sa trabaho ko sa farm. Makikipagkita ko kay Alec para ibalik ang perang kinuha ko sa kanya. Gagamitin ko naman ang sweldo ko sa farm para magbagong buhay. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Tatawagan na lang kita kung saan ako mapadpad. Malungkot siyang ngumiti at niyakap ang kaibigan. Nagpalit lang siya ng damit bago pumunta sa opisina ng mami ni Seth. Ipinasa niya rito ang resignation letter niya. Desidido ka na ba sa bagay na ito, Iha? Hindi mo naman kailangan mag-resign. Kung gusto mo, bibigyan na lang kita ng vacation leave. Kapag maayos ng pakiramdam mo, bumalik ka rito. Salamat po, Ma'am Divina. Pero final na po ang desisyon ko. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin kahit hindi naman ako qualified para maging sekretary. Don't mention about it, Emery. Hindi ako nagbabase sa credentials ng applicant. Pinagbabasehan ko ang ugali sa pag-hire ng empleyado. Alam kong mabait kang bata kaya tinanggap kita. Natututunan naman kasi ang trabaho, pero hindi ang pagiging mabuting tao. Salamat po ulit, ma'am. Alis na po ako. Hindi ka ba magpapaalam muna kay Seth?
Sa tingin ko ay hinihintay ka niya. Pupuntahan ko na lang po siya sa opisina niya. Pagkagaling ni Emery sa opisina ni Divina, ay nagtungo naman siya sa farm. Pinagmasdan niya ang iba't ibang klase ng mga halaman na nakatanim sa lupain ng mga Medina. May bahagi rin na para sa cage ng mga isda at hipon. Mayroon ding para sa mga alagang hayop tulad ng manok, baka, kambing at iba pa. Masasabi niyang mapalad ang pamilya Medina dahil malulusog ang mga alaga nitong hayop at itik sa bungang mga halaman. Ito nang huling beses na pagmamasdan kita. Saad niya habang tinatanaw ang farm na naging tahanan niya ng ilang buwan. Binalot ulit ng lungkot ang puso niya nang maalala si Seth, ang lalaking kauna-unahang tumanggap sa pagkatao niya. Nalulungkot siya dahil hindi na niya ito makikita kapag umalis siya. Emery. Nagulat si Emery nang marinig ang boses ni Seth mula sa likuran niya. Bumuntong hininga muna siya bago bumaling dito. Seth, akala ko nasa opisina ka. Nakangiti niyang sabi, pero gusto nang kumawala ng luha sa mga mata niya. Nagtatalo ang isipan niya kung aalis pa ba siya o mananatili na lang sa farm. Nakokonsensya siya sa pagkamatay ng tatay niya dahil wala siyang nagawa para rito. Habang naroon siya, ay patuloy lang niyang maiisip ang nangyari. Aalis ka ba? Oo, nagpasa na ako ng resignation letter sa mami mo. Bakit hindi ka tumakbo sa akin, Emery? Bakit kailangan mong tumakbo palayo? Seryoso nitong tanong. Seth, alam kong mabait ka, pero ayokong madamay ka sa problema ko. Kailangan ko tong harapin mag-isa. Ayaw mo bang harapin ang problema ng kasama ko? Natigilan si Emery. Hindi siya nakasagot sa tanong na yun ni Seth. Tanging pagtitig lang ang nagawa niya, kaya nasaksihan niya kung paano maglandas ang lungkot sa mga mata nito. Emery, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na inangkin mo agad ang puso ko simula nang ngitian mo ko? Seth! Mahirap paniwalaan, di ba? Ako rin, hindi ako naniniwala nung una. Paano ko naman iibigin ang isang babae na unang beses ko palang nakikita? Hindi ko pa alam ang pangalan mo noon. Imposibleng mahalin ko ang babaeng hindi ko pa kilala. Pero posible pala iyon dahil ikaw ang patunay. Mahal kita, Emery. Pinahid ni Emery ang luhang hindi niya namalayang tumulo mula sa mga mata niya. Nahihirapan na siyang umalis kanina kapag iniisip niya si Seth. Paano pa siya makakaalis ngayon pagkatapos ng mga narinig niya? Lumapit sa kanya si Seth at niyakap siya. Salamat at naipagtapat ko rin ang nararamdaman ko bago ka umalis. Kung wala kang mapupuntahan, bumalik ka lang dito. Maluwag kitang tatanggapin sa piling ko. Ngumiti si Emery. Niyakap niya rin si Seth habang patuloy sa pagpatak ang luha niya. Naaalala mo ba ang sinabi ni sister noon sa orphanage? Tanong niya rito. Isa lang ang tumatak sa isip ko sa mga sinabi niya noon. Kung kayo ang itinadhana ng Diyos para sa isa't isa, kayo pa rin ang magkakatuluyan sa bandang huli. Sinabi niya iyon nang sabihin mo na hindi ka papasa sa standard ko. Iyon din ang tinutukoy ko. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Paniniwalaan ko iyon kapag bumalik ka. Paano ko makakasiguro na may babalikan pa ako rito? Marahan itong dumistansya sa kanya. Pinahid nito ng hinlalaking daliri ang luha sa pisngi niya bago ngumiti. Malalaman mo kapag bumalik ka dahil hihintayin kita. Sa oras na bumalik ka, hindi na sekretary o assistant ang gagampanan mong trabaho, kundi asawa ko na. Pakakasalan kita kahit saang simbahan mo gusto. Mahal kita, Emery, at hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Ang hiling ko lang ay bumalik ka sa akin. Okay, Seth. Saad niya habang nakangiti. Pangahawakan niya ang sinabi nito dahil sa oras na bumalik siya, ay sisiguraduhin niyang handa na siyang tanggapin ang iniaalay nitong pag-ibig. Talaga? Babalik ka? Babalik ako kung may babalikan pa ako rito. Muli siyang niyakap ni Seth. Hihintayin kita, Emery.
Matapos ang madamdaming pamamaalam ay sumakay na rin si Emery sa taxi na naghihintay sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagluha habang papalayo sa farm. Lumingon siya sa likuran ng sasakyan at kitang-kita pa rin niya ang malungkot na itsura ni Seth. Nakatayo pa rin ito kung saan niya ito iniwan kanina. "Please wait for me, Seth. Babalik din ako." Bulong niya bago alisin ang tingin dito. Dumaan muna sa bangko si Emery. Kinuha niya ang lahat ng pera na galing sa modus niya. Iniligay niya iyon sa dala niyang bag. Sa halip na isauli ang pera sa pamilya ni Alec, ay inilagay na lang niya iyon sa donation box sa simbahan at orphanage. Pinagdasal din niya na sana'y maging maayos ang kanyang buhay pagkatapos ng mga nangyari. Pagkatapos i-donate ang pera, ay sumakay na ulit si Emery sa taxi at iniisip niya kung saan siya pupunta. Wala namang pumapasok sa isip niya kundi sa Medina Agricultural Farm. Kung paano mabilis na in love sa akin si Seth, ganoon din kabilis ang desisyon ko. "Kuya, pakibalik po ang sasakyan sa Medina Agricultural Farm." Utos niya sa driver ng taxi. "Sige po, ma'am." Sagot nito kahit halatang naguguluhan dahil kagagaling lang nila roon. Inip naman siya sa biyahe kahit 1 oras lang iyon. Gusto na niyang makita ulit si Seth. Pagkarating nila sa farm ay mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Tumakbo siya patungo sa loob at nagulat siya na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin doon si Seth. Bagsak ang balikat nito at halatang malungkot. "Seth!" Sigaw niya habang tumatakbo palapit dito. Tumingin sa kanya si Seth. Nakita niya ang pagkagulat nito nang makita siyang tumatakbo palapit. "Emery!" Sinalubong siya nito at niyakap. "Mahal din kita, Seth." Muli niyang sigaw habang yakap ito. Wala nang dahilan para itago ang nararamdaman niya. Nagtapat na ito sa kanya at karapatan din itong malaman ang damdamin niya. Mahal na mahal din kita, Emery. Salamat at bumalik ka." "Salamat at hinintay mo ako. Nasa labas ka pa rin nang bumalik ako." Biro niya rito dahil literal itong naghintay kung saan niya iniwan. "Malakas ang pakiramdam ko na babalikan mo ko, pero hindi ko inaasahan na babalik ka matapos ang 2 oras. Sabay naman silang tumawa, pero alam niyang maghihintay pa rin si Seth sa pagbabalik niya kahit gaano iyon katagal. Siya lang talaga ang hindi kayang umalis, kaya bumalik din siya agad. Ayaw na niyang dagdagan ng lungkot sa pagkawala ng tatay niya. Gusto niyang pawiin iyon sa piling ni Seth. "Narealize ko kasi na hindi ko pala kayang umalis. Hindi kita kayang iwan, Seth." Bahagyang dumistansya si Seth sa kanya. Akala niya ay kung ano ang gagawin nito, pero nagulat siya nang maglabas ito ng isang singsing. "Alam kong napakabilis nito, pero hindi ko kayang pakawalan ka pa. Will you marry me, Emery?" Ngumiti si Emery na may namumuong luha. "Yes, magpapakasal ako sa iyo, Seth." Ngumiti si Seth bago nito isinuot ang singsing sa daliri niya. Tumayo ito at hinalikan siya sa labi. Pumikit naman si Emery para damhin ang unang halik na kanilang pinagsaluhan ng lalaking minamahal niya. Ilang araw lang pagkatapos ng proposal ni Seth, ay kumalat na agad ang balita na ikakasal na sila. Marami ang mga negative reactions, lalo na sa mga tao sa barangay ni Emery. Pero wala naman siyang pakialam sa reaksyon ng mga ito. Ang mahalaga ay masaya sila ni Seth sa desisyon nila at tanggap iyon ng mga magulang nito. Si Melba naman ang kauna-unahang naging masaya para sa kanya. "Gaga ka? Sabi ko na nga ba at ito ang magiging daan sa pagbabagong buhay mo eh. Congratulations!" Naluluha nitong sabi ng bisitahin niya ito. "Salamat, Melba. Simula ngayon, magiging masaya na ang buhay ko sa piling ni Seth." Alam ni Emery na hindi perpekto ang buhay may asawa, pero magkatuwang sila ni Seth para gawing perpekto ang buhay nila. Makalipas ang 3 buwan, ay naganap ang kasal ni na Emery at Seth. Halos mapuno ang farm ng mga Medina nang dagsain ng mga tao ang kasal nila. Sa farm na rin sila nanirahan pagkatapos ng kasal, at hindi pa lumilipas ang taon,
ay may nabuo agad ang pagmamahalan nilang dalawa. Isang sanggol ang tinadala ni Emery na kukumpleto sa kanilang pamilya. Patuloy pa rin sa pagtulong ang pamilya Medina at hindi nila nakakalimutang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap nila. Dahil sa kanilang pagtitiwala at taimtim na pagdarasal, nakamit nila ang totoong kahulugan ng kasiyahan. Hindi pera, kundi pamilya. The end. Kung nagustuhan nyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod,